Mismong si Ombudsman Boying Rimulya nagsabi uulan ng mga kaso laban sa ilang mambabatas. Kabilang sa mga sasampahan si Senator Rodante Marcoleta. Live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong kasong isasampa laban kay Senator Marcoleta at ano ang basehan nito? Jiggy, kasong plunder ang isasampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta. Nag-ugat ito sa natanggap umanong 75 million pesos na campaign donation ni Marcoleta mula sa ilang individual noong 2025 midterm elections. Hindi ito idineklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, maging sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa Ombudsman, posibleng paglabag daw ito sa plunder law. Kasama rin sa pinakakasuhan ng Mandarombong si dating Congressman Mike Defensor na isa sa mga campaign donor ni Marcoleta. Ayon pa kay Ombudsman Rimulya, posible ring masuspindi sa pagkasenador si Marcoleta oras na ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Pero nakadepende pa rin daw yan sa magiging desisyon ng korte. Sa ngayon, sinusubukan pa natin ng kuna ng pahayag itong sina Marcoleta at Defensor tungkol dito, pero nauna nang itinanggi Jiggy ni Marcoleta itong mga paratang. Jiggy? At Camille, sino pa ang ibang mambabatas na kakasuhan din? Jiggy, kakasuhan din daw ng Ombudsman ng parehong plunder case si Senator Cheese Escudero. Kung babalikan natin, Jiggy, pinangalanan si Escudero ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng commitment o kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Bernardo, nag-deliver siya ng kabuuang 280 million pesos sa negosyanteng si Maynard Yu para umano kay Escudero. 20% yan ng kabuang 1.4 billion pesos na halaga ng proyekto sa Valenzuela, Quezon City, Marinduque at Oriental Mindoro. Pero nauna nang itinanggi ni Escudero ang mga aligasyong ito. Narito ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Malapit na, malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. Samantala, Jiggy, nasa preliminary investigation stage pa rin ang reklamo naman laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Nagsasagawa raw ng sariling investigasyon ang Ombudsman. Hindi raw kasi nila tinanggap ang findings ng investigasyon ng DOJ dahil kulang umano ito sa case build-up. Mahigit 8 kongresista pa raw ang isa sa ilalim naman sa preliminary investigation. Hindi na sila pinangalanan ni Remulla, pero ito raw yung mga kongresista na may conflict of interest dahil sila rin ay mga kontraktor. Narito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging kontraktor bawal yan Kaya lang hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito, para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior. At Camille, sinasabi noon ng minority centers na inuubos umano sila sa pamamagitan ng mga kasong ito para hindi makaboto sa impeachment trial ni VP Sara. Ano ang tugon dyan ng Ombudsman? Jiggy, pinabulaanan niya ni Ombudsman Rimulya. Giit niya, sinusunod lang nila ang lahat ng ebidensya. Wala rin umano silang ginagawang deal kahit kanino man para hindi masampahan ng kaso ang sinumang mambabatas. Kasunod nga yan ng paglipat ng ilang senador mula sa Cayetano Block papunta sa Majority Block ni Senate President Win Gatchalian. Jiggy? At may desisyon na ba ang korte kung pananatilihin nila sa ospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan?
Jiggy, wala pang inilalabas na resolusyon ang Sandigan Bayan tungkol dyan, pero kanina inanunsyo ni Ombudsman Remulla na may pinirmahan silang kasunduan para maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Hihilingin daw nila sa korte na hindi na maisama itong si Bonoan sa sasampahan ng kasong graft at plunder kaugnay ng illegal insertions at kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Remulla, mahalaga itong magiging testimonya ni Bonoan para sa iba pang mga isasampang kasong may kinalaman sa katiwalian. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Ombudsman Remulla. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Ano to eh? Kasi nga, the tactic here and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Jiggy, bukas na magsisimula ang pre-trial ng Sandigan Bayan 2nd Division para sa kasong graft laban kay Bonoan at Senador Jinggoy Estrada. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.